time for us to discover who God is sa buhay natin. Kaya samahan po ninyo ko. Unang-una, sa mga talatang binasa po natin kanina sa Aklat ng Pilipos, unang dapat natin maunawaan, focus on Jesus. Focus po tayo sa Panginoon. Okay? Na iba yung layout. Sabi ng Filipos chapter 3 verses 8 to 9a, oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga, ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ipinalagay kong walang kabuluhan. Makamtan ko lamang si Kristo at lubusang makasama niya. At the end of the day, what matters is our relationship with our family, our relationship with God. At the end of the day, ano bang tinuro sa ating message nung panahon na may COVID, na laganap ang COVID? Tinuro sa atin ito, hindi mahalaga kung ano yung mga bagay na meron tayo sa mundong ito. Ang mahalaga, magkakasama tayo bilang isang pamilya. Yun nga naging problema ng marami. Sapagkat hindi sanay na magkakasama 24/7 ang tatay, ang nanay, ang mga anak. Kaya ano nangyari? Nagkaroon po ng depression ang ilan, okay, ng members ng family. Because we are not familiar. We are not accustomed to being together as a family. Okay? Pero itinuro sa atin nitong COVID na to na tayo dapat matutong magsama-sama. Let us focus on our relationship with God. Why? Because the Word of God says in Mark chapter 12, what shall it profit a man if he gains the whole world but yet loses his soul? Anong mapapala ng tao? Makamtan man niya ang lahat ng bagay sa mundong ito, pero mawala ang kanyang kaluluwa. Alam niyo ba mga kapatid, tinuturo lang sa atin, let us learn to focus on what is most important in our life. Alam niyo ba kung bakit ang cross may dalawang guhit? Yung isa vertical, mas mahaba, yung isa horizontal. Because it points our relationship with God and our relationship with one another. Mas mahaba dapat yung relationship natin sa Panginoon Diyos. Mas nagtutuon tayo dapat ng oras, mas nagtutuon tayo dapat ng pagkatuklas kung sino ang Panginoon Diyos sa buhay natin. Sapagkat pag naunawaan natin kung sino ang Diyos sa buhay natin, magiging madali para sa bawat isa sa atin ang makasundo ang bawat isa. Bakit? So ito ang sabi ng salita ng Panginoon sa Mark chapter 12. Sabi ng salita ng Panginoon, di ba? Love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength. And love your neighbor as you love yourself. So, ang una palagi, Diyos. But how can we focus on who God is sa buhay natin? Sabi nga ni Apostol Pablo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay kapalit lang ng lalong mahalaga, ang pagkakilala ko kay Kristo Jesus na aking Panginoon. How do we treat God sa buhay natin? Anong sabi ng Matthew chapter 6 verse 33? Seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be added unto us. There are so many things that happened in my life in the past 4 years. Simula nung magkaroon ng pandemic. At nakita ko po kung gaano kabuti ang Diyos, hindi lang sa buhay ko, kundi sa buhay ng bawat isa po sa atin. And this is what we need to do. Anumang mangyari, dapat magtapat po tayo sa Panginoon. Anumang mangyari, dapat manatili tayo sa Panginoon. Anumang mangyari, dapat maglingkod po tayo sa Panginoon.